Suportado ng ilang senador ang muling pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa November 2 ngayong taon. Ayon kay Senator Amy Marcos, importante ang maingat na paggamit ng limitadong pondo ngayong nahaharap ang bansa sa krisis sa langis dahil sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Paliwanag ng senadora, mas mainam na itulong sa food security at tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ang tinatayang nasa 16 billion pesos na pondong kakailanganin ng Commission on Elections para sa darating na BSKE. Dagdag pa ni Senator Marcos, mas makaka-focus din aniya ang mga lokal na opisyal sa serbisyo publiko kung walang ingay sa politika. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malaking tulong ang matitipid na pera sa postponement ng BSKE kung magpapatuloy ang krisis. Kaugnay nito na una nang ipinaliwanag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang constitutional na paraan para magamit ang pondo ng COMELEC sa BSKE. Paliwanag ni Senator Lacson, bagamat bawal i-realign ang pondo ng COMELEC sa ibang ahensya, maaari itong ideklara bilang savings at ibalik sa National Treasury upang magamit ng gobyerno sa krisis. Samantala para naman kay Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, bagamat nasa kapangyarihan ng Kongreso ang suspensyon ng nasabing eleksyon, kailangan aniyang pag-aralan kung legal ba itong gawin lalo na at pang ilang suspensyon na rin ito. Paliwanag ng senador kung oil crisis ang magiging dahilan para i-postpone ang halalan, kailangan masuri kung pasok ba ito sa guidelines ng Korte Suprema noong 2023. Sa ngayon nakabinbin pa sa Kongreso ang pinaladesisyon kung itutuloy o muling ipagpapaliban ang usapin ng halalan sa bansa. Ang BSKE ay orihinal na itinakda noong December 1, 2025, ngunit inilipat sa darating na November 2. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.